Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIYKKB Informative, para matunghayan natin kung ano na yung ginagawa ni Inday Sara, ang ating Vice Presidente. Actually, hindi po ako maka-Sara Duterte. Hindi ko mo nagsuporta ako sa kanyang ama, pero ako hindi. Hindi ako tumitingin ako sa ginagawa ng tao. Kagaya nitong si Inday Sara, ang ating Vice Presidente, siya po ay DepEd Secretary at the same time Vice President. So, dalawa yung trabaho niya, para sa DepEd at para sa pagiging Vice Presidente, di ba? Pinagsasabay niya yun. So, tunghayan natin kasi itong Makabayan Black, benga ng benga. Ito po yung nangyari ng pag ano pa niya, pang 4 months niya. Pagka 4 months niya o 3 months niya, talagang wala nang katigil-tigil yung Makabayan Black para benggahin siya ng benggahin at batikusin. Pero wala lang sa kanya kasi doon siya nakakakuha ng mga criticism na pwede niyang baguhin sa sarili niya, hindi ba? Yan ang maganda. So, tunghayan natin guys kung ano yung kanyang mga sinasabi dito at ang kanyang ginagawa at mga nagawa na sa DepEd at sa kanyang pagiging Vice Presidente. Tunghayan po natin guys. Ayan po. Alan sound. Meron. Do you consider yourself a social media star right now? How do you keep up with the trends? Meron. Actually, Pastor, if you notice, doon sa aking mga social media accounts, ginamit namin siya para sa trabaho ko. Hindi namin siya ginamit para sa personal na buhay Para ko. maging popular ka. Opo. Kasi, alam niyo naman na yan, Pastor, no, na mahiyain Yes, talaga you're ako. very shy. Opo. Very laid back. Opo, and ayoko pag-usapan yung personal ko na Yes. buhay. Oo. And ayoko rin i-share Oo. yung personal ko, na yung family ko, yung Yes. mga anak ko, yung marriage namin ni Mans, Oo. lahat yun, ayoko siya Should be i-share. kept private. Opo. So, we used the power of the social media to present kung ano yung ginagawa and namin sa mga opisina namin and ano yung trabaho ko and to get feedback sa mga tao. Kasi instant ang feedback sa social media. Nasasabi ka agad ng mga tao ano yung opinion nila, ano yung advice nila, ano yung hate nila. So, nakikita ka agad. Parang naging sounding board mo yon para malaman mo ang simpati ng tao, ang kanyang likes and dislikes. Yes, and how to improve. And Kasi how to minsan, Pastor, nakikita namin doon sa mga suggestions, sa mga comments ng mga tao or sa feedback nila, meron talagang magagandang mga Yes. ideas and suggestions galing sa citizenry. At doon mo rin makukuha yung mga constructive criticisms. Yes. Na otherwise, hindi mo makukuha kung personal lang. Pero there, open siya sa lahat. Makikita mo lahat ng mga sentiments ng tao, di ba? Yes, opo. So, yun yung ginamit namin for social media. Yung And presentation. what's good about you is that you listen. You yes, listen. very and you important. take into consideration those comments. Opo, Pastor, very important ang feedback sa isang office, sa isang public servant. Kasi the only way na you can improve on what you are doing is kung open ka din makinig sa kung anong tingin ng mga tao or anong tingin ng mga clients, yung mga siniserve mo, ng mga kinikater mo, ng mga tao. Sabi nila, I've heard so many comments already about you na during the campaign, if you've decided to become the president, your votes will be the same as when your votes now as vice president na naging sobra pa sa presidente is 32 million. That's how popular you were. So, hindi tayo nagkamali na you went to this national office kasi mas mapapakinabangan ng tao yung pagtulong mo at yung pag-ibig mo para sa ating bayan.
So, kahit nandyan ka as at aming Vice President, kinatutuwa namin na yung nagawa mo na ngayon in just few months, hindi ka paniwala na magawa in just a short span of time na implement mo lahat. So, ang mga tao, hindi ko na lang siguro i-articulate dito na masaya sila that you are there. Thank you. Thank you for the feedback, Pastor. Lahat yun, as I said, natutunan ko talaga dito sa City sa Government of Davao, dito sa Davao City, sa mga Davaoenos. That is why I always thank the Davaoenos Yes. kasi sila yung nag-mold sa akin talaga Yes. in public service, Yeah. ang mga Davaoenos. We've grown with you in your local governance here in Davao. We saw how you treat your government office as a job to do to the Filipino people. Naging stricto ka sa korupsyon, naging stricto ka sa mga time. Alam ng mga tao yun, pinatanggal mo yung mga TV riyan para during office time, huwag kayong manunood, huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Opo. And yung ekonomiya natin dito tumaas. Opo. At we were in the black already when you left. So, yung mga utang natin nabayaran. Yes, opo. Oo. It is something na I am also proud of Oo. na achievement ng administration ko at that time. Kasi mahirap yung dinaanan kasi namin yung pandemic, Pastor. Yes. Pero nagbayad pa rin kami ng utang. Oo. Something that we could have used for the COVID-19 response. Pero kailangan talaga matapos yung pagbayad ng utang so that yung next mayor yung supposedly na ibayad sa utang, ibayad sa interest, magawa niya into projects immediately para sa mga tao. Immediate yung makikita ng mga tao na proyekto. Will you be spending Christmas in Davao City? Yes, Pastor. Opo. We will do that with my children and my family and Oh. my mother as well. Very important yun, ano? Opo. Salamat at we are proud na dito ka mag-spend ng Christmas mo. Yes, opo, Pastor. In fact, ang totoong plano talaga namin, Pastor, is that I move in early. Inaantay lang namin, makita namin kung ano po yung schedule ni Pangulong Marcos sa December. Is that we move in early dito sa Davao so that we can do our rounds dito sa Mindanao for Department of Education. Kasi kailangan din kausapin yung mga regional offices namin. Kailangan din i-seek out i-ventilate yung mga problema nila because na-notice ko there is quite a disconnect between the central office and sa field operations namin, Oh. Pastor. Ito, i-share ko sa inyo is something that we did for the Department of Education. Binaba ko yung executive committee, yung mga USECs, mga ASECs Yes. namin. Binaba ko sila doon sa region. We started with Region 8. Yun yung experiment namin. And pinakausap ko sila sa regional director, sa assistant regional director, sa schools division superintendent, sa assistant schools division superintendent para marinig nila first hand kung ano yung problema sa field. Kasi minsan, Pastor, ang nangyayari is that laging nagbababa ng programa, project, proyekto, ipapagawa. Lahat yun binababa sa region, ang region binababa sa division, ang division ibababa sa school. And then, who bears the brunt of the trabaho is ang teacher. Yung teacher. Opo. So, something that we did for the Department of Education, binaba namin yung mga executives Oo. sa region. And yan yung gusto namin gawin for December dito sa Mindanao naman. Tama yun, no? Kasi yung kanilang posisyon, parang nasa taas palagi. Yes, opo. Para may disconnect talaga. Opo. Katapos wala dito. Tama yung sinabi mo kasi yun ang reklamo din ng mga Opo. hindi sila maabot. So ngayon, you pull them down at nandyan sila.
regardless of what position they have under you, makakatulong talaga. Yes, opo. Na initially kasi Pastor, kung nakita ninyo during my first 3 months, 4 months, ako yung bumababa doon sa school. Pumupunta ka sa lugar, ginagawa ko yung trabaho ng Office of the Vice President, yung pagbabago campaign, ginagawa ko yung LGU na event, and then pumupunta ako sa school. And then, doon ko na-notice na madami sila talagang problema doon na sometimes hindi nagkakaintindihan, miscommunication, misunderstanding, Yes. lahat ng nandoon sa school. Tama yun. So yun, naisip ko na ang nangyayari kasi tumatagal kami kasi pag merong problema, tatawag kami sa central office, sa strand ng kung sinong USEC or ASEC yun, ano ang sagot, paano natin i-improve ito, tumatagal siya sa ganon. So sabi ko, hindi, sabay-sabay na tayo. Kapag bumaba ako, bumaba din kayo Bumaba din lahat. kayo lahat. Kausapin nyo sila. So yun yung, we did it. First experiment namin was Leyte and Samar, Region 8. And then, ang feedback was, it was very successful dahil nakapag-ventilate, nakapagsalita ang mga divisions. Importante, yes. Yes, and hindi nagiging defensive ang regional offices namin kasi nandoon kami para makinig, hindi para magalit or magutos. Opo. So yung pagbabago campaign mo, napakaganda. And under this pagbabago campaign, napakarami mo ng mga nagawa, which is yung Magnegosyo Taday, yung Peace 911, first na-implement dito sa Davao yan. So, with all of these projects that you have done, what project are you most proud of and why? Lahat Sa ata. kanila. Lahat na eh. Itong dinala namin na 3, Pastor, itong Peace 911, Magnegosyo Taday, tsaka Pagbabago Campaign. Ito talaga ang masasabi ko na marami siyang natulungan dito sa Davao City. Yung Peace 911, Pastor, contributed greatly sa fall ng insurgency dito Di sa ba tayo lang may 911, no? Manila, meron na ba? Wala pa. Peace 911. Yes. Hindi ko lang alam kung ano yung mga issues and problems nila, mga conflicts nila doon. Pero yung sa atin, it was to address the insurgency sa Paquibato District, yung Peace 911 natin. Yun ang Peace 911 natin. Opo. It contributed greatly sa na-declare ang Davao City right before I stepped down as mayor as insurgency-free. Insurgency free na. Yes, Kasi Ayun. yung center niyan, Paquibato, di Baka ba? pala Yes, opo. yun ang Nauna lang konti ng ilang days ang iniinda ng Davao City Makabayan na Black. naging insurgency-free and very Huwag kang recently maging sumunod ang insurgency Davao free. Region. Davao Region. Ayaw Yes, nila yun. insurgency-free Oo. Davao Region. So, sa first 100 days mo in office, we have already given 3,220 Filipino learners pagbabago bags in Limasawa Island, Southern Leyte, Municipality of Jordan in Island Province of Guimaras, Caramoan, Camarines Sur, Kidapawan, North Cotabato, Siquijor Province, Dasmariñas, in Cavite, and Benguet Abra. We will expand this more. Yes, opo, Pastor. By next year, we will go full blast dyan. Ang ginagawa kasi namin, Pastor, kasi nga natutuwa ko dito ng time management, pag meron kaming trabaho for DepEd sa isang area, sinasabay ko yung OVP. Oo. So, ginagawa ko mix ng events, mix ng activities for the day in one certain area. So, nagde-DepEd ako, nag-OVP ako. Hirap. And then, Multitasking ka And na. then, nagpapasalamat ako sa mga tao sa suporta nila, sa tulong nila. So, we spend one day in one area, ginagawa na namin lahat. So, Galing. nagdedepende din siya sa mga invitations na natatanggap namin because that invitation will parang start the ball rolling na
pinaplano namin yung mga activities na gagawin namin sa isang area. Before the program started, I was talking to you about yung dental health. Yes, opo. Because I've seen how you've captivated the hearts of the Filipino people, not only by your beautiful face, but by your beautiful smile. yung Pastor talagang naman. smile mo, Ng it has bobola pa eh. captivated our soul. You're not only beautiful in the face, but you are beautiful in the heart. Yun. So, you are the most beautiful heart. Palakpakan ng mga tao. Na walang, talagang makikita mo, walang halong pamulitika. Huwag lang tayo mga panatiko, Purely, guys. genuinely Tignan public natin yung mga service. ginagawa. So, ano yung sinabi mo na may mga toothbrush Yes. na i-distribute ninyo on the Office of the Vice President? Can you Yes. please elaborate? Opo. Dito sa Davao City natin unang ginawa yon na pastor. Kasi na-notice ko na ang mga bata natin, mga bulok-bulok yung ngipin nila. And I've observed that also. Oo. And even ang ating mga adults, mga bungi na sila, no, kailangan nila ng pustiso. So, na-notice ko yan doon sa mga low-income families natin, mga tukog mga barangay diri sa Davao City, ana. Makita na ako ba? And then, ingiinan ako sila. Kabalo ba Yan mo lang. nga? Sinong politiko yung nakakaisip ng ganyan? Diba? Posibleng maapektuhan imong heart, Heart nimo. or ang infection mo goes up to your brain. Yes. Diba, pastor, Oo, or tinuod na. magkalintura ka, and magastos ang kanang pagpapaayos Tama. ng ngipin. Na in the first place, pwede naman natin ma-prevent Galing. yung pagkasira ng Ng ngipin. ngipin. So, Diba? lumapit ako dito sa ating Davao Dental Association. Sabi ko sa kanila, meron ba kayong parang instructions na susundin lang namin lahat kung ano yung tama na pag-alaga ng ngipin para hindi masira yung ngipin, hindi mabungi, hindi pangitingnan na parang iba, may brown dito, may butas dito. United color of Benetton. Ayun guys, pause muna natin. Kasi may tanong lang ako. Ako, tinatanong ko rin sarili ko eh. Sino kaya yung politiko na nakaisip ng dental? Di ba? Sinong politiko, guys? Comment down below nyo kung sino sa inyong lugar ang nakaisip ng dental na politiko, ha? Hindi yung mga organisasyon, hindi yung mga NGOs. Yun, hindi yung mga yan. Yung politiko talaga kasi NGOs, non-government organization yun eh, private yun eh. So, wala akong naisip eh. Dito sa lugar namin, wala. Meron, mga private, yung mga tumutulong sa mga mahihirap. Pero hindi siya mga politiko. Di ba? Wala akong naisip. Pero ito, nagawa niyang, kung siya bumababa sa pinakababa, nakikita niya yung mga problema ng ating mga estudyante, ng ating mga magulang, ng estudyante. Nakikita niya, di ba? Pero sasabihin niya, ngipin lang yan. Ngipin lang yan. Guys, ang hirap nung sira-sira ang ngipin. Ang hirap mag-maintenance ng ngipin. Lalo't pag ayaw mong mag-toothbrush. So ito, ginagawa niya talaga. Di ba? Ang saya-saya. Hindi po ako panatiko kay BP Sara Duterte, ha? Pero ako'y nasisihan dun sa mga nagawa na niya. So ituloy natin, guys. Medyo nagtanong lang ako sa inyo kasi wala akong naisip eh dito sa lugar namin. So, the one person that is very particular sa ngipin, Pastor, is, I don't know if the world knows this, si President Duterte. Yes. Oo. Talaga. Yes. Oo. Oo. Grabe yung Pag-alaga niya sa akin. Paalala niya sa akin about Sa ngipin. mag-toothbrush.
linisan ang bibig. At 77 years old, kompleto po yung Yes. ngipin niya. And I think he got it as well sa mama niya. Kasi yung lola ko, she was 90 plus when she died. Kompleto yung ngipin, Pastor, Oo. ni... Nanay Soli. Yes, oo. So si PRD, ganyan din siya. And ma-remember ko, Pastor, noon kasi when I was 8 years old, sa may tawag anak, kanang murag rabbit gani akong ngipon. Murag nasungi imong ipon. Oo, kanang magkuan siya na forward, He naka-forward told siya. me about that also. Yes. And then, ito si PRD, kasi nga importante sa kanya ang ngipin, nangutang siya Oo. para bayaran ang dentist. At that time, dito sa Davao City, isa lang yung dentist natin na orthodontist. Para bayaran, para ipaayos Yung ang ngipin ko. Oo. Sinabi niya sa akin yun. Sabi Yes. niya na, Pastor, yung ano ko, yung sweldo ko, para mapayos ko yung ngipin ni Inday Sara. Idata-datahan daw niya. Yes. Totoo yan. At that time, Pastor, 1990s yun o early 1990s, Yes. 10,000. Ang laking money ng Money, 10,000 oo. na early 1990s. So si PRD would pay 300, 200, ganyan. 100, hanggang natapos niya yung 10,000 pesos na kailangan para ipaayos yung aking ngipin. So, hindi, I guess siguro subconsciously nakuha ko rin yun kay PRD, plus yung exposure ko sa trabaho ko as mayor na nakakausap ko mga dentista, and they always advocate na preventable naman lahat yan, problema sa ngipin. Kung marunong lang ang mga tao ng basic hygiene, which is hand washing, toothbrushing, ganyan. So, doon sa pagbabago bags namin, Pastor, sinasamahan namin yun ng toothbrush at toothpaste and instructions sa mga Instructions bata kung paano anong gagawin, mag-toothbrush. Na kinuha namin dito din sa Davao Dental Society na instructions. Kasi para lahat ng bata maganda ang smile. Pwede ba yun na... Ako, hindi ko naranasan yan. Ang tanda ko na, pero walang ganyan na nangyari sa DepEd noon. Because that is where all our children are. Yes. Diba? Isang bang educational. Oy guys, meron kayong ganon? Simula nung bata kayo hanggang ngayon. Ngayon na nangyari yan. Being a child up. Hindi na ituro sa atin yan eh. Kahit sa amin, nung ako lumalaki, wala mang natuturo sa atin Oo. kung gawin sa ngipin. Like that. Pero yung na-notice ko rin kasi as an evangelist, I go around. Nakikita ko Dapat talaga yung batikusin niya ng dental Makabayan health. Block. Hindi dapat nagtututbrush sa mga bata. So siguro, with you as the DepEd Secretary, we can begin to promote that. Yes, oo, Pastor. Isa yan actually sa gusto namin i-implement. Meron kaming kinikreate na program ngayon from kindergarten to grade 12 na we intend to run corollary doon sa pagpapatakbo ng ROTC sa higher education. Higher education. Sinasabi namin sa kanila, ang tuturo namin dito, life skills, Oo, dapat lang. values dito sa basic education. Kasama yon Pastor, yung good hygiene. Yes, good And hygiene. kasama yung toothbrush drills doon. But hindi pa kami ready ngayon kasi ginagawa pa namin yung program. But we target to do it, to roll it out sa field 2024 or 2025. Pero hinahabol namin yung school year 2024 to 2025 na masali yan. Yeah. Parang mandatory toothbrush drill sa mga natin. Mandatory. Opo, Maganda. na That's really good. That's really good. instead of Balik din yung mandatory C80. officers Kami training, nag-C80. Oh, yo, citizen. reserved officers training, mandatory. Dito Oo. dito kasi kami, basic education, mga bata pa kasi ito sa amin. Sabi ko, mandatory toothbrush drill. Diba? Dapat lang. Matuto sila na mag-toothbrush ng tama. Ang SMNI ngayon, Mayor, ROTC dapat talaga ibalik yan. Kami nga, C80 nun. Inday Sara. Citizen Army Training. Inday, may health
once a week, with one doctor. I wanted to promote dental health. Not only mental health, importante rin yun, kundi yung dental health. I just would ask your permission. Can I use your smile? Ngayon gawin namin poster Of course, Pastor, because you can always use your your smile my really, smile. yung ngipin mo, just sparkling. Talagang bagay na bagay sa mukha mo. You are really beautiful. Hindi ko sinasabi to because you are here. You're beautiful even without your teeth. But with your teeth like that, it's just excellent. Ito sa akin, ngipin ko naman, Pastor, maintained. Maintain Na na. ginawa na and maintained by local dentist natin Yes, oo. dito sa Davao City. In fact, when you mentioned yung ngipin ko, naisip ko yung dentist ko, naisip ko din yung influence ko pala sa anak ko. Yes. Kasi yun nga, nakuha siguro ni PRD yun sa mother niya, and then I always remember PRD paulit-ulit. Ulit-ulit talaga. Oo, mag-toothbrush ka, agaan mo ngipin mo, ganyan. So parang ako din, importante din sa akin yung magandang ngipin. So meron talaga akong Routine talaga. dentist, Oh. regular na Regular. pinupuntahan ko. Di ba sabi nila, dentist daw twice a year. Siguro ako, Pastor, twice a month. Maganda yun. Sa and then nadala ko din siya sa anak ko na this is a funny story, Pastor, si Stingray. Yung mga classmate niya, yung sa kanya maganda. Yung sa classmate niya, yung bungi-bungi na. bungi-bungi. Tapos brown na, madaming butas, ganyan. Sabi niya, ew! Sabi niya, bakit ganyan ang ngipin mo? Sumama ka sa akin, punta tayo dun sa dentist ko. Oh. So, one time, tumawag ang dentist sa akin, uy, Inday Sara, imuhang anak na adiri, upat sila kabuok, dala niya iyahan mga classmate. Dala niya iyang mga classmate, upat sila kabuok niya. Naku, Dok, pasensya na, pero ako na lang na, apila na iyahang mga classmate kaya para makakuha taong mga campaigners. Oh. Campaigners para sa good dental hygiene. Gamay po mo anak na may public service. Mana sa imo. Ako kaayo og hope sa ato ang nasod, Pastor, if we just guide Yes. our young ones. Kasi sila yung they're very malleable. So, tudluan lang nato sila sa values, kung say tama, kung say mali. And they will be the best implementors Yes. ng Oo. gusto nating Oo. makita para sa ating future. As an example, yung anak ko. Yes, that's a very good example. Nakapangampanya gid siya, Pastor, siya Oo. adtutan dito Dentist, sa akong dentist. Marayuhon ni mo. Because natudluan ni mo siya nga importante yun na. So my advocacy one is not every Filipino can afford a dentist. So what we want to do with our own advocacy for the poor is maghatag niyong free dental talaga. Can we somehow do that in the DepEd or your OVP office? Yes, oo, Pastor. We can partner with you. Yes. Pwede sa amo ang toothbrush drills, prevention, sa tooth decay. Oo. And then, syempre, daghan naman yun kaayo karon ang wala kamauan na. So, ang ilahang ipon karon undesirable na sa may tawag ng ilahang ipon karon. Oo. So, they could really benefit from your program na Yes. dental clinics. Yes. Amo gid nang i-appeal kay nagsugod naman ang among usa ka programa nga health program. So dili lang sa dental kundi sa tanan ako sa mga questions sa mga tao, but particularly sa imong naobserbahan according to your observation, ako po nang nakita dental health is very very important for our population. Totoo naman. Yes, opo, Pastor. Pati ka to, Kami walang ganyan nun. Swerte ngayon kayo. Take advantage na lang po sa imong Eh, time. Sara Duterte kayo na We would umaagapay like to sa mga suggest to you, ganyan. Noon, wala talaga kami. Partner with us also. Napakaswerte if you niyo, can, guys. Kung gusto nimo about the
Battle of the Brains ng Tagisan ng Talino program Opo. with the DepEd. This was suggested to me by Congressman Salo na siya ang mag-anchor tanan-tanan with your permission kung pwede ta mag-partner ani sa mga schools. Amo to sa tungiyang hatag naman niya sa kuwa tungiyang format. Ako lang padala sa imong office para mastudyuhan nimo. And if you like, you can partner with us. Maganda yung suggestion ni Pastor. Yes, of course, Kailangan Pastor. buong Pilipinas, Anything for the children Yes. and for their Maganda yun. Na ma-promote nato sa TV sa nakita magud na ako sa India, they have something like that. So yung brain nila magagamit, ma-promote, makita ang intelligence of the Filipino Oo. children. Nung araw meron kami yan. Kauban na siya, mga package na siya sa mental health. Yes. I would really want to work with you on this. Anything Battle of for the Brain. academic and holistic development. ng mga Gusto bata. ni Nakalimutan ko lang Congressman tawag Salo, dun eh. May tawag siya dun nun. ang angkor. Niya ingon ako, I think it's too much. I don't know if I suggest this to you. Gusto niya may mukhang ko-angkor. I don't know if that is too much for you. So, nasa imo ha. It's up to you kung unsay mong desisyon o sa buhaton nato. But we will definitely start this program. We will give you the format and everything kung nasa'y makontribute para sa DepEd. Sige. Opo, Pastor. I'd be willing to work with the SMNI and you for this one. Yes. At least meron tayong information, guys. Kung ano yung mga nagagawa na niya. Noy, do you have any questions? Thank you so much, ng BP Inday. Bago po tayo pupunta siguro sa ating names para sa episode na ito, isa po kayo sa mga vocal against sa communist terrorist group na CPP-NP, NDF. At ilang beses din po kayo nanawagan sa mga kabataan na huwag po talagang sumapi sa kilusang building ito. So can you tell us more about this at ano po ang plano ninyo upang mapigilan ng youth recruitment sa kanin ng mga kabataan po bilang Education Secretary? Diyan pumapasok yung Yes, ma'am. confidential Nakita fund ko niya. Kasi talaga yung nasisira ng mga buhay ng mga kabataan kapag hindi nila natatapos yung pag-aaral nila, sumasama sila sa NPA. Noong first term ko as mayor, ma'am, meron tayong isang parent dito sa Davao City. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Inday Sara, yung aking anak, nag-aral sa University of the Philippines, Diliman, and I can't seem to find her right now. So, sabi ko, ano ang matulong namin sa iyo, ma'am? Tapos, sabi niya, kung pwede siyang matulungan na hanapin yung anak niya. And hindi talaga siya namin, para siyang, she disappeared from the face of the earth. Walang traces, wala lahat. Para siyang nawala na parang bula yung anak niya. And then the next time around nga, we were able to talk. Nalaman ko na lang, ma'am, na nahanap siya ng mama niya sa kulungan doon sa Batangas. So here is a mother na pinadala yung anak niya sa UP Diliman para mag-aral, nawala yung anak niya. The next time na nahanap niya yung anak niya, murder ang kaso, nakakulong sa isang kulungan sa Batangas. So, that is an example, ma'am, of paano nasisira ang buhay ng ating mga kabataan. And that is a example na meron akong personal knowledge dahil kausap ko talaga yung nanay. In fact, yung mga makita ninyo, ma'am, na kasamahan natin ngayon, mga returnees, many of them vying for magna cum laude, vying for honors, third-year college na, or ang iba sa kanila, fourth-year college na, konti lang steps na lang, they would have been accomplished college graduates na. And then suddenly, because of recruitment, Yun. and mali na impluensya, parang natigil yung buhay nila, umakyat sila sa bundok. Naka. Hindi nila naisip na ilang years na sila na nagsigiglatas-latas anang
kabukiran, and then really wala man din sila talagang na-contribute para sa ating bansa. So yun yung Kawawa nakita ko na naman. kawawa yung mga bata and yung Oo, mga kawawa. families, and especially also ang mga parents, dahil they lose their children to something na hindi naman nagko-contribute to national development. So, ang sa amin, ma'am, right now, as Secretary of the Department of Education, meron kaming dine-develop, as I said, yung program kanina with Pastor Kim. Our working title right now for this one is the National Culture for Peace. So, dito, gusto namin na masali sa ating basic education ang pagtuturo kung paano maging peace builder ang isang bata. Tama. From kindergarten to grade 12, so that when they leave basic education, they are our advocates for peace doon sa ating mga communities. Napakarami nun, ma'am, every year na mga graduates natin. And yun yung gusto namin na gawin for the Department of Education, na Putulin ko lang, they guys, ha? can Sandali. discern. Komentohan ko lang itong sinasabi ni VP Sara Duterte. Yung peace, yung cultivate peace, ay yung sinasabi niya. Noong araw kasi, guys, wala kami niyan. Kasi, disiplinado naman ang tao noon eh. May martial law kasi noon. So, walang mag-iisip na gumawa ng mga kabalastugan. Gaya namin, elementary kami, may martial law. So, nagdidisiplina kami ng martial law noong araw. So, hindi ko alam yung iba, pero sarili kong eksperyensya yun nung kami elementary at nung hanggang mag-high school kami. So, wala namang ganon. Walang basic education na ganon na idinagdag. Kaya lang wala namang martial law. So, iniisip nitong ating buting VP Sara Duterte na magkaroon ng educational exploration sa mga bata para doon sa kanyang panukala na gumawa ng ganon. So, ituloy natin, guys. Kung ano yung kabutihang maidudulot ng kanyang iniisip. Kung ano yung totoo at hindi yung totoo, and then they understand na gina-atik lang ko ani, ginabinuangan ko ani, nililin lang niya ako sa mga sinasabi niya, and then they can say na, this is the truth. So, yun yung gusto natin sa ating mga basic education graduates, and that is what we are developing right now in the curriculum of basic education, that our graduates become peace builders in the communities. Ito din, ma'am, will tie up with higher education. Sa higher education naman, yung Reserve Officers Training Corps, yung ROTC na lagi nilang napapag-usapan, nagiging topic. Si 80 kami nun Pagdating naman nila doon, they will be trained to serve naman our country. Follow-up lang ko sa gisulti nimo. I have a follow-up question kay Vice President. Regarding this insurgency problem nato, yung recruitment sa schools na napag-usapan, even you were there facing those three in Congress, tinanong nila bakit kailangan mo yung malaking budget. And then one of your answer was that para yung na-pick up ko is to protect the students from recruitment of these CTGs. Opo. Can you elaborate? Yes, oo, Pastor. Because daghan sa ato ang marami sa ating mga high school students, and particularly mga indigenous peoples natin, Yes, ang nare-recruit sa pagiging NPA. So, ang gusto natin is to keep our learners in schools.
para mabuo nila yung kanilang basic education. Na wala tayong dropouts, walang nawawala sa ating mga learners. So yun yung gusto natin na ma-achieve na target sa Department of Education. Na wala tayong dropouts because nare-recruit sila ng mga NPA sumasama. Gauban sila sa kalihukan. Opo. So, kasi nga, as I said kanina, no, na nasisira talaga yung buhay ng mga bata kapag sumasali sila sa mga rebel groups. Not just the NPA, but including yung mga nag-advocate ng violent extremism and terrorism, particularly dito sa mga areas ng Western Mindanao. Yes. Oo. So, yun yung gusto natin na makita for the Department of Education. Walang nawawala na learner dahil na-recruit sa illegal activities, sa crime, sa terrorism, violent extremism, sa insurgency. Gusto natin na matapos talaga nila yung kanilang basic education because ang ating future as a country, if we want to be the Putulin ko muna strongest saglit, guys. country in the Medyo region, kapraso lang. Plasong komento lang. Guys, kaysa sa umakyat kayo ng bundok, lumabang kayo sa gobyerno, baka naman po pwede nyo kaming tulungan mga Pilipino, kapwa naman namin kay Pilipino. Tulungan nyo kaming sawatahin yung nangaagaw ng West Philippine Sea. Doon, tumutok tayo. O, di ba? Tulungan nyo kami na maharang yung mga nambubuli na mga Chinese vessels doon sa West Philippine Sea. Doon, makakatulong kayo sa Pilipino. Yun naman kasi ang pangunahing ideolohiya ng itong ating mga butihing NPA na kapakanan din ng mga taong bayan. Kaya lang, maganda na ang gobyerno natin ngayon eh. Dito sa kay BP Sara ha. Dito kay BP Sara. So, tulungan nyo kami naman. Doon, sa West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, doon tayo mangharang ng mga pwedeng mga totoong ating mga kaaway. Di umano ha. Pero nakikita naman natin eh. So, doon nyo kami tulungan guys. So, inano ko lang guys. Medyo kapraso komento lang. Yun, mga NPA, tulungan nyo kami doon. Harangin natin yung mga yun kasi kawawa yung mga mangingisda natin. So, ituloy natin guys. Nasaan ka na, Inday? is education ang sikreto opo ng ating Yung ROTC population. natin, mandatory na ba yun? Hopefully, Pastor, magawa ng ating Congress na Dapat maibalik lang. na mandatory Oo. ang ROTC natin sa higher education. Yeah. And then, as I said, dito sa basic education, ang ituturo natin ay how they should become peace builders sa community. Yun, yung peace And then when they builder. go to higher education, they should be trained to serve our country. Tama. Kasi when I was in school, elementary, Boy Scouting. Then Yung pa. Boy Scout din ako high nun. school, nung panahon namin is PMT, Philippine Military Training. Kami, SAAT. Citizens Army training. Auxiliary Training. Army training. Army training. Then ROTC. Winala yun. Wala. Dahil Wala. sa mga administrasyong lumipas na they are not in favor of that, but they are in favor of the leftist leanings. Yun na nga. Pero dapat may balik yun because Talaga. it teaches us nationalism, Yes. being nationalistic, or patriotism. Yes. So, na-inculcate sa amin yun. Kahit sa akin, Tama. nung ako'y nasa school, hanggang ngayon, dala ko. That's why I love our country. I don't want to destroy this country, and I love this country, the democratic principles of this country. Hindi ko gusto ito mapalitan ng isang communist dictatorship. Tama. Diba yun? I agree. I Yes. totally agree with you. Karon, ang ngayon, ang ating new generation should be taught that. Kasi sinira for 53 years ng mga CTGs na to, communist movement na to, ang principle of discipline, of good manners, and right conduct, and pati yung pag-GMRC. pag-ibig sa ating bansa at pamilya. Pero mo, if you're recruited by them,
Kung minsan, utusan ka pa, patayin mo yung tatay mo, patayin mo yung kapatid mo. To namasak prove lahat. that you are loyal to us. What kind of an ideology is that? So you being in the DepEd and OVP is a bomb into the hearts of the Filipino people that you are advocating just like us na masugpo na ito. And you are in that position right now. Yes, Pastor. Yun ang Opo. abangan natin, Importante guys. talaga yung nasabi mo, Pastor, yung patriotism, yung disiplina, yung nationalism, yung for our future generation to Yes. care Yes. about Yes. our country. Oo. Napakahalaga nun. O na hindi na sila malason nitong mga nanglalason in the schools like UP, PUP. Yun ay mga hotbed ng recruitment and many other schools also. In fact, ang JMC, they try to infiltrate us. O hindi namin alam, magkasama namin recruited na pala nila, member na pala nila. They try to undermine us here, they have to undermine the leadership. This is exactly how they are using this Filipino youth to undermine the government, to undermine the leadership of our government. Pagkatapos ibagsak, there is no other aim and common denominator o kaya yung main aim nila, ang end game nila is to just topple the democratic government. We will not allow that. Yes, I agree with you, Pastor. Doon kailangan confidential you are in fund. a position sa DepEd, nagpapasalamat ang buong bayang Pilipinas because you're there. And you're advocating just like us. Mahal natin ang bansang ito. Yes, yes, Pastor. That is the that was our campaign nitong nakaraang Yes, election. yes, Mahalin oo. natin ang Pilipinas. Yes, yun ang pasimula mo nung nag-pray tayo dito. Yung caravan, mahalin ang Pilipinas. Yes. Kaya we took from that. Kaya yung mga anchors natin, correspondents, reporters, pag after sila mag-report, para sa Pilipinas kung mahal. Yes. We took that from you. Thank you. Salamat. Dugay-dugay naman ng atong kwan. It's okay pa with you? Yes, Pastor. You have Opo. all the time? Yes, Apo. For those who want to follow your footsteps, what can you say to those who would like to follow your footsteps? May sagot ka na dito. I just would like to read it and elaborate from that. Sinabi mo, I'm grateful to those who find inspiration in what I do. Integrity, diligence, and competence are core values that must be put to heart. In all things, be kind, be humble, be happy, and always be careful. Finally, do not read the opinion of people who have decided that they hate you no matter what. Ganda Yes, ng sagot mo. Pastor. Opo. Yes, Pastor. Pinakauna, is that masasayang kasi yung araw mo Yes. kung makikinig ka, magbabasa ka sa mga opinion ng mga tao na sa simula pa lang nag-decide na talaga sila na hindi ka nila gusto. Masayang. Sayang yun. Masayang ang oras mo and then unnecessarily sumasama ang loob mo. Yes. For things na Yun ang gusto nila eh. siguro yun yung intent nila. Pero unnecessarily na masama ang loob mo na hindi naman kailangan kasi it is truly beyond your control. Kaya nag-decide naman ang tao nga di lagi ko ganahan yun na niya. So, kanang bisan pag unsa imuhang buhaton, kontrahon yun niya kay di man yun siya ganahan sa imuha. So, Naka-decide na yun siya, hindi siya ganahan. Why do you waste your time on them, on this kind of people? No? yes. That's very simple logic, ah. Kaya kayong mga kababayan, naka-decide na hindi kayo gusto, huwag kayong mag-aksay ng panahon sa kanila. Totoo yan, Pastor. So, yan yung una kong life lesson na pwede kong ma-share sa ating mga kababayan. And then the next is the thing that I always teach my children, yung 4 na B, Pastor. 4 na B. Yes. Be humble, be kind, be happy, and then be careful. Oh. Ayan, ito yung sagot mo dito eh. Apo, yes. We will always remember that. Yes. Kasi, Be kind, be humble,
be happy, and always be careful. Yes, opo. Kasi unang-una, be humble dahil bilog ang mundo, hindi mo alam kung anong mangyayari tomorrow, Yes. anong mangyayari in the future. So, it is always godly to be kind to everyone you meet Yes. along the way. And one is that everyone you meet along the way has their own struggles and problems. Totoo yan, Pastor. So, walang reason na maging unkind Yes. ka sa isang tao. So, lahat ng effort mo in creating a relationship or in serving a person dahil sa trabaho mo, you always need to be kind. Yung be humble. Yung be humble, Pastor, is that lahat ng nasa atin ngayon ay we have it because of the graciousness of God. Hindi sa atin, Tama. hindi sa atin ito lahat. Pinahiram lang. Yes. Yeah. Opo. So, di ba when we die, wala tayong nadadala kahit Wala. isa. Wala talaga. Wala talaga. Well, unless kung padalhan tayo, padalhan tayo ng ating mga surviving relatives ng kung ano-ano, baka inisip nila kailangan natin ng cellphone sa kung saan tayo pumunta, padalhan tayo ng cellphone. But truly, lahat Talaga madala. Wala. wala. Nothing will really matter pag ikaw ay namatay Oo. except yung memories ng mga tao sa iyo. Naalala ka ba nila as a good person or as a bad person? So, That's right. there is no reason na maging mayabang ka dahil Yes. hiram lang lahat ito. Oh, that's right. Oo, hiram lang lahat ng nandito sa atin ngayon sa mundo. Yung be happy. Be happy is that always see the good side. Well, sa lahat ng bagay. Always think about what you are thankful for every day. So, yan yung be happy na parang do not dwell on the bad things, do not dwell on the negativity, do not dwell on the sadness, but look for the sunshine Yes. doon sa gloom ng araw mo or ng buhay mo because there is always something to be thankful about. So just count your blessings every day Yes. instead of focusing on the negative. Opo, totoo yan. Oo. Yan yung mga natutunan ko na kailangan ng isang tao sa araw-araw niya. And then, be careful dahil madaming mga tao na will take advantage. Yes, they will use you, Apo. take advantage of you, and then just throw you out when they are finished. Yes. Leave you alone. Opo. Totoo yan. So, dapat merong discernment if this person is sincere, Yes. if this person is saying the truth. Ganon. Kaya kailangan careful din tayo sa ating mga relationships. And you can have that kind of wisdom through experience. Yes. I would think so, yes, Pastor, because I do not speak like this noong 2007 when I first became mayor. Oo. I met you there when you were in that inauguration. Yung very neophyte ka pa noon. Very green ka pa. And you were just on your learning curve as the vice mayor ba yun? Mayor na yun. Mayor na yun, di ba? 2010 ako na mayor, Mayor Pastor. na yun. Oo. So from that experience, three term ka din, no? 3 term as mayor. o? Yes, 3-term, pero hindi consecutive terms. Hindi Pastor. consecutive. Oh. But with all of those learning, you have that kind of wisdom that you've learned through experience na ngayon, in due time, na-apply mo in a national scale. Yes, Pastor. So you are a gift to us. Yes, and I am thankful. I am truly thankful to Davao City and lahat ng mga kababayan natin dito dahil, as I said, Pastor, Davao City really molded me into who I am Yes. right now. You are Sa a real trabaho. Davaoeña. You are really like one of us. Ako, lumaki din dito.
I saw you grow up also Opo. when you were just a child and then a youngster until you were ushered into the politics without even you struggling. Yung pagpasok mo, kala nga ni PRRD noon, tatanggapin ba yung anak ko? Bata pa naman yan. But when the election time came, there was an overwhelming vote of the majority for you. Yes, Pastor. Isa din yan sa pinagpapasalamat ko sa mga Dabawenyo, Pastor. Kasi they have been very patient with me. As he said, I was very green. I was a neophyte. I didn't know anything about public service kasi hindi naman ako galing sa SK. Hindi ako galing sa barangay. Diretso ako nag-vice mayor. Pero yung mga Dabawenyos were really very patient. In fact, they were very helpful sa akin para ma-improve ko yung sarili ko. Sa genes na rin siguro ninyo. Because your father is Kaya pala, hindi very siya loved nagmamadali. by Imbis na mananalo siyang Dabawenyos, presidente first of noon, all, and now by the whole country. nag-vice siya. Ngayon, hindi na siya presidente. Para ma-improve pa, Rating hindi niya kagaya ng is ibang up to politiko the ceiling talagang pa. 93, 95. kulang pa yung Because kalama, what they biglang angat remember sa of him pinakamataas. is, tulad sinabi mo, Magaling, his magaling. humility, his love for the people. Kasi you cannot fake the love eh. You cannot fake the compassion. There's a vibes, tulad sinabi mo, there's a discernment there. You know if this person is sincere or not. Yung nagko-condescend lang, we also know that. We can feel that. But with PRRD, it's genuine. Kung minsan, ang iba, kailangan ng kamera para tumulong. At PRRD, kung minsan, ayaw nga niya eh. When he kisses the children who had cancer, ayaw niya may camera. Tumutulo talaga yung luha niya. That is real, genuine compassion. I think you have inherited that. That is genetic in you. Talagang to serve the people. Don't you think so? Well, yes, siguro because yun din yung kinalakihan ko, Pastor. Galing pa sa bahay ng aking lola kung saan kami nakatira noon ng matagal. We lived there for 7 years. And then nung PRD was mayor throughout the years that I was growing up. So yun yung world na kinalakihan ko. And PRD, I remember this, Pastor, with President Duterte. When I was thinking of working in the United States, kasi hindi ko na mapatuloy yung aking med school, pumunta kami, nagbakasyon kami ng mother ko doon sa United States, and I saw an opportunity na magtrabaho doon. Tinawagan ako ng father ko. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Because we were already there for 1 month already sa Amerika. Tinawagan niya ako, sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, di na ko mo padayon sa ako ang med school. Dinhi na lang sa ako because I'm a respiratory therapy graduate, so I can work here. Sinabihan niya ako, bumalik ka dito. Magtrabaho ka para sa bansa mo. Yun. Kung hindi ka babalik dito, ipapahanap kita, ipapadeport kita dyan sa US. Diba? So, napaisip ako, hindi ko naman din gusto na mangyari sa buhay ko na ma-deport ako. Uy, ka na Napaisip lang. ako, and then I told him, oh, okay, so I have this plan B. I-explain ko kaagad sa kanya, ito yung intro ko na hindi na ako magiging doktor. Sabi ko sa kanya, okay, I have this plan B. Sabi ko sa kanya, before ako umalis ng Pilipinas, exam ako for law school. Sabi ko, nag-apply ako for San Beda. And natanggap ako for San Beda. But, na-late na ako ngayon sa enrollment. Kasi nga, nandito ako and I've decided na I want to work dito na lang sa US. Sabi ko, na-late na ako sa enrollment. Sabi ko, kung magawan mo ng paraan na Babalik ako. mapasok mo ako, late enrollee sa San Beda, pabalik ako sa Pilipinas. And then he did. He did. He found a way na mag-late enrollee ako sa
San Beda. Hindi pa nagsisimula ang klase noon, pero closed na ang enrollment. Enrollment. So, we found a way to do that. And then, Yung nakapabalik sa'yo. well, yes, yun ang nakapagpabalik sa akin. But I remember him saying, magtrabaho ka para sa bansa mo. Yun. Well, you mentioned about your mother. I think your mother has played a very important role in who you are right now. Malaki yung impluensya ng nanay. Ako, ganun din. I didn't know how intertwined my life was with my mother until I lost her. I went rock bottom in my emotional state for a year. Ganun pala ka-close ang mama sa bata. Kasi galing tayo sa kanya. I did not know that. So yung mother's love is very important in influencing on how you grow up. Like yung anak mo, si Stingray, how you taught her na yung sa dental lang yun. Pero dinala rin niya yung apat para maging katulad niya. Di ba? So, yung genes mo ngayon, yung naging ikaw ngayon is also a major influence is your mother. Yes, opo, Pastor. Malaki ang influence ng mama ko sa akin and ang laki ng tulong Tulong ko. ng mama ko sa akin because she kept me grounded and since ang mama ko is not in the world of politics so she showed me another world through her eyes na hindi politika and noong nag-asawa ako, nagkaroon ako ng mga anak. My mother was always there every step of the way. Opo, until now. Hanggang ngayon, nandyan ang mama ko para sa mga anak ko. And ang laking tulong talaga kapag nandyan yung lola na nagbabantay ng mga apo. Oh. In fact, yung lola yung taga-spoil ng mga apo. Yes. Opo. Totoo yan na pastor. Ganon talaga din siguro ang role ng mga grandparents. Oo. Yun na yung kalipay nila ba? Opo. Oo. Kasi yung balancer din ng mama. Sabi ng mama, no. Kapunta yung bata sa lola. Yes. Totoo Oo. yan. In fact, yung lola, yung mama ko, yung lola nila, pastor, yan yung tigadala sa kanila sa pag-shopping, pamimili ng gamit. Kasi ako, hindi talaga ako yung parang, kung ano lang yung kailangan mo, yan lang yun. Yan lang yung bibilhin mo. Pero when it comes to the lola, kahit hindi kailangan, kung ano-ano ng mga nakita, mga gusto, not really need, but wants na lang, makakasigurado sila na pag sa lola, makuha nila yung... Naranasan ko yan. Tama yun. How's your mama doing today? She's okay, Pastor. We recently had a death in the family. Namatay yung kanyang balitaan kapatid. ko nga. Oo. Yes, and Ambulance. they're saddened kasi yung namatay is yung youngest Youngest. nila sa magkakapatid. That's the youngest. Opo, 5 sila magkakapatid and yung youngest yung namatay. So, sad sila dahil nauna yung youngest nila, which was the baby sa kanilang magkakapatid. But they're fairly doing okay. And then, meron man silang realizations na ganun nga talaga yung buhay natin. Opo. We live and we die. So, there's two more items here. May tanong sa iyo, who do you look up for guidance, inspiration, or mentorship? Your answer is senior politicians as guide and the Filipino children as inspiration. Yes, Pastor. Opo. In terms of politics, I really look up to the senior politicians. But not all. Ay, hindi na. Hindi. Not Pastor. all. Opo. Yung mga mabumuti lang. Hindi Yung lahat. mapupulutan mo lang. Hindi lahat. What I usually do, Pastor, is that if it's a senior politician that I am talking to, nagtatanong ako, Yes. anong thoughts nila, anong experiences nila, anong opinion nila. And then nakikinig lang ako and I absorb it lahat. I absorb it and then nagiging useful siya sa trabaho ko. Marami kang na-pick up sa kanila Opo. na
experience din nila sa public service. Yes, apo. Many of them are very generous sa kanilang advice. Mainly because siguro nakikita nila the opportunity to share yung wisdom nila sa isang young politician. Oo. And then of course, ang inspiration ko, Pastor, is the Filipino children. Kasi lagi kong sinasabi yan noon when I was mayor dito sa Davao City na parang, we only have this, we only have Davao City. Wala tayong mga bahay sa Italy, sa France, sa US, Australia. Wala tayong mga bahay doon na kapag pumalpak tayo dito sa Davao City, pwede tayong lumipat doon. Hindi. We only have this. So we have to take care of Davao City because nandito yung mga anak natin and then wala silang mapuntahan na ibang lugar kung pumalpak tayo and then we don't have anything to leave to them, to pass on to them kung pumalpak tayo ngayon. Yes, tama. Yun ang pinaka-buod ng ating pagtuturo sa kanila because we have no other country. We have no other place. This is where we were born. Wala naman tayong planet B. Ito na yung atin talaga. So let's love our country. Let's love where you are living, where you are born. Your plans for the coming years and what keeps you going. Ang sagot mo, the Office of the Vice President hopes to reach more Filipinos in the next 6 years. This is why we have established at least 7 OVP satellite offices across the country and expanded the existing social services programs of the office. The Office of the Vice President hopes that through these programs, there will be no sector left behind. Yes, apo, Pastor. Sa Office of the Vice President, we hope to reach out to more Filipinos across the country. Yan pa, isa. Lucky dahil I come from Mindanao. So, naiintindihan ko ang importansya na ang serbisyo umabot sa iba't ibang lugar. Hindi lang siya nakasentro doon sa Luzon. or Sinong doon politiko sa national nakagawa capital niyan? region na napakahalaga na Diba? spread out yung Nag-reach out talaga siya. services sa iba't ibang lugar sa Satellite Well, offices. at least yun ang, Diba? yun ang, that is a fresh breath of Parang hindi na sila lumuwas dito sa Maynila. May mga satellite offices na doon na madaling puntahan ng mga tao at makakarating naman sa kanya kung ano yung hinaing ng taong bayan. So, Diba? coming from Napakaganda. this place, you know the sentiments of the people, you know our struggles, you know our hardships, you know how we look up to those who are in Ang power. tanong ko lang guys, ako, tinatanong ko sarili, sino kayang politiko nakagawa ng ginagawa ngayon ni BP Sara Duterte? Areas like Mindanao. Wala, yun lang ang sagot ko, wala nakagawa ng ginagawa niya ngayon. You put this into focus. Kayo guys, comment down below, baka may I am nakaligtaan lucky ako. that way. Nagaling ako sa Mindanao. Pareho tayo. Opo. We are all Mindanaoan and this is now the time for us to shine at i-promote po natin ang Mindanao. Walang kaguluhan dito. Wala talaga. Kasi Mindanao, Napunta na ako in the dyan face sa of the many Davao. people like abroad, parang bang ito'y isang battle zone, parang bang walang kapayapaan dito, parang when they hear about Mindanao, parang gumaganon sila. So now it's the time for us to really promote not only the Philippines, particularly Luzon or Visayas, but also Mindanao at this time. Yes, opo. And we thank God, sabi mo nga, you're lucky that you're a Mindanaoan. Yes. Oo, I'm blessed that way na dito, taga Mindanao ako kasi naiintindihan ko napakahalaga na i-spread out yung government services and ipaabot yung government services sa iba't ibang lugar. As a, pastor, plan namin for next year, maglagay kami ng satellite area in
one of the regions as well na nasa Luzon naman pero parang napag-iwanan din. Ito yung Bicol region. Bicol region. Yes, opo. Isa yan sa mga lugar na gusto namin lagyan ng satellite offices para mapaabot din namin yung mga Office of the Vice President na mga projects doon sa areas nila and hopefully change lives. So, there are light questions, if you don't mind. If ever po, sabi dito, who would you want to play as Vice President Sara and former President Rodrigo Roa Duterte in your biopic, and what could be the title? Hindi ko pa naisip yung Hindi ko naisip. biopic ko, Pastor. I don't think there is anything in my life that is interesting na pwedeng maging subject ng isang movie. But, Pastor, showbiz yes, mo I leave it up to the future kung ano yung mangyayari with that biopic. Oo. So, kailangan pa ng more. More pa na future na gagawin ng ating Vice President para, in your opinion, magkaroon ng tunay na biopic. Yes, opo. Tama ka, Pastor. Kailangan pa natin ng more experiences and more memories para maganda yung movie. Para maganda yung movie. What is your fondest memory with PRRD? PRRD, I remember na kapag ayaw ko pumasok sa eskwelahan, sinasabi niya sa akin, sige, huwag ka na pumasok, sumama ka sa akin sa office ko. So, ganun kadali. Iyak ka lang, tapos sabihin mo na ayaw ko pumasok. Ano, sasabihin niya na, sige, huwag ka pumasok, sumama ka sa akin doon sa opisina ko. So, I grew up na ina-explore ko yung old SP building. Hindi pa SP yun, hindi pa Sangguniang Panglungsod. Yan dyan, Pastor. Office pa yan ng prosecutor. May mga courts dyan noon sa area ng Sangguniang Panglungsod building na yun. So, yan yung fondest, madali siyang kausap noon kapag ayaw ko pumasok sa school. Sasabihin niya kaagad, okay, sige, sumama ka sa akin. Yun, sama ka na. Sama na ako doon sa opisina niya, Pastor. Sir Di ba mas boring doon? No, but walang teacher doon na nagtuturo sa iyo na Hinday, Sara, bakit hindi ka marunong magbasa? Doon, I can roam around. And then, I remember doon sa office niya, there was a typewriter. So, lahat ng mga tinatapon na mga papel na mali, yung na-type. No, wala pang laptop yun. And then, Typewriter pa yun. Typewriter. Ganyan. Yan yung mga memories ko sa opisina ni PRD. Yeah. So, sa nakikita namin, ewan ko lang kung tama ba itong opinion namin. You are your father's favorite, di ba? Hindi naman. Hindi naman. But sa tingin ko, may bias siya for me dahil I am a lawyer. Yun lang yung niya sa akin. Kasi Filipino parents somehow importante sa kanila kung lawyer o doktor yung anak nila. Pero yung unang dream mo is to become a doctor, di ba? Yes, apo. Doon being a doctor, hindi talaga ako napilitan doon. Gusto ko Yun talaga. talaga yung love mo. Until this very second, gusto ko talaga maging doktor. So, given a chance, will you still pursue it? Wala na. Narihirap na siguro, no? Wala na. Siguro kung wala akong ibang gagawin na trabaho, I would. Pero Wala eh. Vice ngayon President na ka na. madami ako ang trabaho,
hindi no. ko siya magagawa kasi kailangan ng focus kasi and dedication yung pag-aaral sa medisina, mga pastor. What made you what kind of impression did you have na yun ang naging lamon o maging doktor? Ang unang memories ko, pastor, were may kayang bakuna ko sa pediatrician ko. Yan yung mga unang memories ng bata kasi 'di ba you are young pag ginagawa yung series ng mga bakuna mo. So pag pumupunta kami doon sa clinic niya, maalala ko na hindi ko ma-feel yung tusok ng injection kasi parang i-distract ka niya, yung pediatrician ko, i-distract ka niya, tapos pag mamalingon ka doon, puk! Ganyan. Pag ganyan mo dito, may candy. So parang sasabihin niya, ano yun? Tapos ganyan ka, puk! Tapos syempre, maano ka na, magulat ka na, ma-feel mo na yung pain, and then pag ganyan mo, merong lollipop. So, yun yung... Early impression is really, no? Yes, opo. Napakahalaga po nun sa mga bata. Yes, oo. Then yun yung nagustuhan ko. Hindi ko alam kung bakit, but hindi ko na alam bakit nagustuhan ko yun. Na yan yung memory ko sa isang pediatrician. Pero nung 4 years old ako, I really said, and nilagay ko din sa akin yearbook, I want to be a pediatrician. Hindi doctor, pediatrician. Ang nilagay ko. Oo. So, last question. Opo. What do you think are the advantages of a woman as a leader? A woman knows more pain than a man. Especially, well, number one, if a woman has not had a child yet, she knows more pain than a man because a man causes woman so much pain. Heartbreak, pastor. So when a woman goes through so many heartbreaks because the woman becomes so formidable, yun. Yeah. Yes. And then when a woman goes through childbirth, no, not just childbirth, the pregnancy, the entire 9 months of a pregnancy and then childbirth, the woman knows that kind of pain. Madumag na dito sa years of heartache. And then the pain of childbirth. So, I think all women are, whether may anak sila or hindi, they are very strong in heart because of the pain that they go through. Yes. Agree. I've seen many of the... Pastor, naisip ko lang, no, na siguro yung luha ng mga babae around the world because of heartache and heartbreak, mag-cause siya ng climate change. Sa dami ng luha around the world. Karoon lang ko ka doon. Pero yan yung what makes a woman. The pain that they have to endure makes them really very strong. I think so. Kasi there are many women leaders in the world today and they are very, very effective. Yung sa Finland, yung sa iba pang mga lugar all around the world. And I've seen that women are very meticulous in everything that they do. Like in the kingdom, for example, many of our administrators are women. I've seen that they can do the job in going to offices, in going to like having to go through legal paperworks. Napakadali para sa kanila pumasok sa while kung lalaking utusan mo, it will take them weeks to do the woman's work in a day.
Sabi ko, grabe to ah. Kaya, they have been asking me, bakit napakarami daw women leaders? This is how the kingdom prospered. This is how the kingdom all over the world have succeeded. Talagang yung kanilang magagawa, hindi ko naman binamalit yung mga lalaki. Yeah, the men are needed also. But sa mga ganong trabaho, administration, management, babae masahan. Thank you, Pastor. So that your experience has brought you to where you are today. So you would better understand. We would better understand. So yun guys, natunghayan nyo na ang ating butihing Vice Presidente Sara Duterte. At kasi binabati ko siya tungkol doon sa confidential fund. May nagagawa naman yung ating butihing Vice Presidente Sara Duterte. So guys, ang ganda na lang at medyo mahaba na rin. Nakita nyo na lang yung pinakabuod ng kanyang interview together with Pastor Kibuloy. Yun, nakilala natin ang ating butihing Vice Presidente. Tunghayan nga natin guys kung meron pa siyang sinasabing iba. Said, I will keep going for God, country, and family. Yes, Pastor. That is your... Thank you very much, Pastor, sa opportunity to have a sit Ayan. down with you and talk to you. Yun, maraming salamat po guys sa panonood. Wala na pong ibang sinasabi, nagpapaalam na sila sa isa't isa sa kanilang interview. So, thank you very much guys sa panonood. At ang billing ko lang o ang advice ko lang sa inyo, wag po tayong maging panatiko. Kundi mapanuri tayo sa bawat ginagawa. At maging ano tayo dun sa mga ginagawa. Kung maganda yung ginagawa, well, good. Kung pangit ang mga ginagawa, batikusin natin para hindi nila gawin yung mga ganong bagay, di ba guys? Huwag po tayo maging panatiko. Tumingin tayo sa mga nagagawa na magaganda at nakakatulong sa ating mamamayang Pilipino. So, maraming salamat po. Tweet na sinasabi ni DIY KKB Informative. Keep safe, God bless, and you have a great day. Subscribe na kayo guys kung nagustuhan nyo yung aking feature ngayon ni si BP Sara Duterte. Maraming salamat po. Subscribe na kayo guys. Marami pa po akong i-feature ng mga politiko. Thank you. Shukran.